Ang cute ko ngayon. Feeling cute. Happy anniversary. Ang camera mo. Ang ganda niya. Mamaya, merong stargazing. Maganda Ika tayo, ika tayo. My outfit. Pag-isip ng aming dessert. Yan. Hindi mo alam ko. Deserve mo ba yan? Super deserve. Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pupunta tayo ng Pinnacles Desert. Ang pick-up time namin is 12. Nandito kami ngayon 11, so may 11:30 na, so may 30 minutes pa kami kasi naliligaw kami. Right now, Lennon is calling the driver. Hindi namin alam kung saan yung pick-up location, and it's still early pa naman. So dun sa tour na yon, mabivisit natin yung Lancelin Lookout, Indian Ocean, yung Hangover Bay at marami pang iba. If you are here in Western Australia, especially in Perth, you really must visit the Pinnacles Desert because that one was one of the most famous attraction here in Western Australia. So kailangan mag-visit nyo yun para nandito kayo. Yun lang, hanapin ko muna si Lennon. Naglalakad lang ako mag-isa, hinahanap ko siya. Ang cute ko ngayon. Feeling cute. Naka-pink ako. And then, may ribbon. Diba? Ang lamig. Winter ngayon dito sa Perth. Ang first stop natin ngayon ay yung Moore River Estuary. Nagka tayo ngayon sa Gilderton. Ang pinaka-main attraction dito sa may Moore River is yung natural sandbar na makikita nyo mamaya na naghahati between doon sa Moore River. Karugtong niya na yung Indian Ocean. So, kaya siya tinawag na estuary. Parte ng water na yun ay pinaghalong salt water at fresh water. Guys, nandito na kami ngayon sa sandbar. Nasa pinakagitna kami. Kaliwa namin yung Moore River Estuary, tapos yung kabila naman yung Indian Ocean. Kapag nag-high tide, itong sandbar na to mawawala at magjo-join yung dalawang body parts of water para makabuo ng estuary water. Mapapansin nyo, yung Indian Ocean turquoise blue water, yung Moore River nasa brownish color because of medyo may muddy. Pag nag-join yan, ang gandang tignan. So, yeah, spectacular. Ikita tayo. Ang second stop natin ay yung tinatawag na Milgen Lookout. As you can see, this is a nature reserve before. Dahil last year, nung March, ay nagkaroon dito ng malaking wildfire because of a lightning. And because of that, nasunog tong buong area na to. Supposedly, sabi ko nga, this is a nature reserve. Supposedly, dapat buong area to ay green. Unfortunately, because of that, it will take 2 to 3 years para makarecover tong lugar na to bago maging green ulit. But right now, itong lookout na to ay parang barren land. Parang patay na lugar na lang. Oh. Kasi lahat ng mga halaman, lahat ng mga puno, wala kang makikita kundi puro brown or dark colors dahil nga sa forest fire na nangyari last year. Pero siguro kung inabutan natin itong nature reserve na to ay talaga matatawag na reserve dahil puro forestry ang makikita dito. And a fun fact about these plants, it grows only 1 centimeter per year, so we can tell the age about the height from the height. The Discovery Center closed at 5:30, so if you want to go and take a look at the So finally, we are here in Pinnacles Desert. Etong mga rock formation na to, sinasabi nila na before, this is ocean floor. Sabi, maski yung mga scientists ay still, until now, nagtataka ko pa paano nabuo itong mga rock formations na to. Yun nga, sabi ni Lovely, before,
ito ay ocean floor. So before, submerged ito ng dagat. And because nga weather, pollution, pagdaan ng panahon, nabuo na itong mga rock formations na to na parang, stalagmite sa mga caves. May nagsasabi din na itong rock formations na to ay 23,000 years old pa lumabas. But sinasabi din na nag-exist na talaga ito ng 500,000 years ago. May nagsasabi na ibang theory na ito ay puno ng sand dunes. And then dahil nga sa hangin, ulan, weather, climate, pagbabago-bago ng klima, nabuo yung mga rock formations na to. So until now, hindi pa nila alam kung ano yung totoong reason kung ba't nabuo tong rock formations to. Pero ayun yung dalawang theory. Okay. Okay. Ang ganda nung place. Share ko pala sa inyo na today is our 3rd year wedding anniversary. Anniversary It's pala namin. May 23. Yes. 2023 tayo kinasal. At ito yung date namin. Dito kami na-celebrate. Last year na-celebrate kami sa Sydney. Ngayon dito naman. Hindi. Sydney tayo last year. Tama na sa Yung nakalimutan niya na agad. Mag- Mamaya, mag- merong maganda- stargazing. maganda tong lugar na to. Oh. Dahil very amazing yung lugar. Kung iisipin mo, naglalakad ka sa isang fossilized area na dating part ng isang ocean floor. Ngayon, pwede mo nang lakaran. So, wonders of nature. Ano yung sinasabi mo? Nakalimutan ko. Part ng tour at part ng aming wedding anniversary Yung is mag-stargazing may mamaya. Dito rin. stargazing. Mamaya, sobrang dilim na nito. Kung Pero- mapapansin nyo, bakit desert to tapos naka-jacket kami? Maaraw, pero malamig. Hindi mo kakayanin yung lamig. At mamaya, for sure, malamig pa rin dahil para kaming nasa park. At may kasamang dinner. May free. Itong tour na to, may wine, cheese, and delicatessens sa dinner to mamaya. So, doon namin isa-celebrate yung aming wedding anniversary habang nag-i-stargazing para makapag-wish ng more years to come ang aming pagsasama. Oh my God. I-wish mo pa rin ba? I-wish ko? Bakit naman I-wish mo hindi? pa rin Di ba? Dapat dun tayo kasi yun, maraming bato. Dito wala eh. Guys, ito pala yung free dinner namin. Kasama na siya sa package. May cheese, may biscuit, strawberries, chocolates, salad spread, cold cuts, of course, bread. Tapos may mga tama ring free drinks. Gagawa akong drink ko. Ano ba yan? Gagawa. Champagne. Magbabartender pa rin ako. Social, may mga champagne. Naka-prepare na yung dinner natin later and then may kasamang drinks. Cheers muna tayo. Cheers. Yan. Yung dinner, hindi naman talaga magarbong dinner. And then, yung pinaka parang mini bar, na yan, gumawa ako ng mimosa natin dahil may sparkling wine tsaka juices. So, gawa tayong mimosa. And then, nakaset up na rin sa likod namin yung telescope for stargazing. Kasi by 5:30, sunset na. And then, we'll try to do some stargazing. Or before 7, pabalik na tayo sa city center in Perth. Happy anniversary! Cheers! Nakakipag-cheers. Or Thailand. Pag extrovert talaga, hindi maiiwasan. If you're doing Hanoi, you can also do the sleeper bus going to... So, Tapos ganda. picture mo ng camera mo. Ang ganda niya. Ito yung moon? Mm-mm. Bakit puti? Ano ba dapat kulay niyan? Tahimik lang kami kasi may mga kasabay kami kumain eh. Siyempre, hindi lang kami. Kailangan pambebe lang yung kain ko dahil puro babae kasama ko lahat. Siguro, Okay. 3. Wala pa yata kami 5 lalaki. Kaya kailangan pambebe mo na yung ganun lang. Hindi pwedeng Nahihiya kang bumalik eh. Oh? Siya pinakamataba eh. Noble. Ito na yung mga kasama namin sa tour. Yan, sila. Mag-stargazing na sunset. Wala pa.
Wow, you're so fresh. Medyo malamig na, nakagwantes na kami. No, it's 6:30 in the evening pa lang, pero syempre dahil nga nasa medyo outback tayo, kaya medyo madilim na talaga. So mga 7 yata kami magpa-pack up. Nabusog kami sa sa buffet spread. Oo, Hindi nakadalawang balik ako actually. Syempre Pinoy eh. Samantala mo yung pagkain, di ba? And then meron tayong 2 hours or 2.5 hour drive pabalik sa CBD. So mga 9:30 na tayo makaka-uwi siguro. So for tonight, merong dinner reservation sila nun. Surprise daw niya sa akin, so hindi ko pa alam kung saan yun. Part yan ng continuation pala ng aming Anniversary. 3rd year anniversary. Hindi ko pa sinasabi ko saan, pero sabi ko, sige, labas tayo for dinner. Yan. Magdi-dinner kami. And ito yung outfit ko. At ako naman mukhang driver. Naka-boots. Nice ha. Pwede pala yun. Nasa labi kami. My outfit! Would you like some still cup sparkling water? Maybe Maybe later. later. Yeah, maybe later. Ang binook nating restaurant is yung Sea Restaurant in the Sky. It is located on the 33rd floor, and this is the only rotating restaurant here in Perth. It will take 90 minutes or an hour and a half para maikot niya yung buong city skyline ng Perth. So, very romantic. It's a fine dining restaurant. And ang ating piniling menu is yung degustation menu nila. It's a 5-course tasting menu, and hopefully magustuhan ni Lovely for our anniversary. Yan. Ang ganda nung place. Tingnan niyo yung view ko overlooking the Perth City. Wow! Wow! Ang ganda ng view namin. City of Australia. Perth. Nakikita nyo to guys. Makikita nyo, umiikot yan. Tinan mo, umaandar na kami. Ito siya. Ayan, ang layo niya na. Umiikot kami. Ito yung view namin. Ito pala yung menu. Buti na lang, murang presyo. At baka umatras po tayo. Hindi nakikita yung presyo. Gusto mo bang sabihin yung presyo? Ito, tomato chili butter. Tomato, chili, and fennel. Fennel. Butter lang pero social na agad, diba? Tignan niyo guys. Hindi pa ako tapos kumain ng tinapay. Hinubad ko pala yung jacket ko kasi nainitan ako kasi nasulog kami. Nakasando pa naman ako, diba? Hindi ko alam kung makita niyo siya guys kasi madilim na. Yung sarap ng tinapay, nung pinaka-butter niya. Kasi yung butter nila kakaiba. Na, Color orange. naka-ano siya, para siyang cured ng tomato, chili, siguro capsicum, tsaka fennel. Hindi siya manghang, siguro capsicum yan. Ginawa ko na agad. Ginawa na ako ulit. Order ako ng iced tea. Sarap ng iced tea nila. Parang iced tea nila, lychee, like yung lasa. Akala ko parang, of course, kasi tanigi, kingfish lang siya. Pero yung pinaka, yung cure nung fish, masarap. May apple, may flower. Sarap. Sweet, tangy, may konting spice. Sarap siya. Ito
Ito, nakita niyo to? Ang laki ng plate. Ang laki ng plate, tapos ang liit lang mo naman. Kaya hindi siya ravioli. Raviolo lang kasi isa lang siya. Ravioli is plural. Ravioli is just one piece. Totoo ba? Mm-mm. Hindi yan joke? Hindi Akala ko Totoo yung yun. mo ko. Raviolo. Isang piraso lang siya. Raviolo? Akala ko pasta. Parang hindi naman pasta. It's a pasta. Then meron siyang cheese na kasama. Isang And then pasta. Iberico ham consomme. So, kaya malasa yung pinaka-consomme niya. Yan. Sige, let's eat na natin the smallest pasta I'm going to eat. Ang sarap. Ang lasa naman nun. Yeah. Isang lunukan ko lang tong pasta na to. Yung pasta niya, isang buo, parang pie. Tapos pag puputok yung cheese sa loob, ang daming cheese. Punong-puno na yung cheese sa loob. Na? Ayun yung age pa. Age 25 month. 24. 24 month. Na age. parmesan. 24 months na Sarap. age na cheese. Then on top of it, may parang crispy shallots tsaka nung Iberico. And then, kukutsarahin mo siya together with your consomme. Ang sarap. Kawawa naman, sinimot na yung samaw, ginawa ng kanin. yung tinapay. Kailangan sulitin to. 150 Australian dollars ang isang degustation menu. At ang problema nito, pagtapos namin kumain, maghahanap ako ng McDo. Ginawang sinimot yung sabaw eh. May nagdala pa kasing tinapay, tsaka butter, ayan. Busugin ko sarili ko sa tinapay. Kasi only tinapay naman, tsaka butter, doon ka na lang gumawa. Hanap akong tinapay, mag-uuwi pa akong tinapay. But, Next natin, ito. Line caught market fish. May salmon roll, celeriac, celeriac. leek and onion, fricasse, and mussels and Warrigal greens. warga greens. Di ba? Ang hirap banggitin. Ito na yan. Ang sarap na itong Tikman natin. itong warrigal na leaf. Kaya ba? Anong leaf to? Warrigal greens. Ang smoky. Ang galing. Warrigal greens. Ang galing. Sarap. Ano yun? Hindi ako makapaniwala. Itong vegetable na to, itong green na to. Ang sarap. Nag-lemon lime bitters lang ako kanina. Pero syempre ngayon, dahil main course na tayo, Gin and tonic, but I requested the Tanqueray 10. Yeah, Deserve mo ba yan? super deserve. Para pang compliment ng ating Ng steak. steak. Andito na pala yung main course namin, yung Wagyu beef. Margaret Wagyu beef, black garlic puree, stuffed morel, red wine juice. May hindi ka pinanggit, no? Hindi mo alam kung... Guys, alam ko yung menu. May isang word na hindi binanggit kasi malamang din alam yung pronunciation. Ano to? Duxelles. 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 Stuff, tama ba yung stuffed morel? Stuffed morel. Okay. Mga mushroom yun. Ayan, yun na po yun. Ano yung Duxelles? Ito, yung parang mga minced porcini mushrooms and things. Ayun yung Okay. Tapos yan, mayroong parang black garlic puree. Tapos red wine jus yung pinaka-sauce niya. And then baby carrots. Ito, beef tongue to. Tapos yung steak pala namin, medium rare. Medium rare. rare. Hindi pa naman ako mahilig sa red wine juice. Alam mo yung nag-steak tayo, di ba red wine? Gusto ko mushroom sauce. Wagyu. Wagyu beef. Sauce na ito sa ito. Okay. Sarap. 6 o'clock tayo dumating dito. Sarap. It's
8 na. Mag-8:30 na. 8 na ngayon na kami nakakain So, ng ano. magto 2.5 hours kami dito. Ngayon na kami nakakain ng main course. Ayun, meron silang binigay na complimentary sweet treat for us bago i-serve yung aming dessert yan. Dahil binook natin sila and sinabi natin na anniversary namin. Yan. Ang ganda ng gesture. Dessert time! Ang ganda ng dessert nila. As a dessert person, panalo to. Tawa ako sa dessert nila. Ang ganda. Ang ganda! Ang ganda-ganda talaga. May dalawa siya. Siguro ice cream to, sorbet. And itong isang cake. Yeah, basahin natin. Pistachio berry bar. Pistachio ganache. Strawberry and raspberry Kumpo. compo. Crumble mix berry. Mixed berry sorbet. Sorbet. Ito nga yan. Ito yung mixed berry Kasi sorbet. ito yung pinaka-crumble sa ilalim. Yan. Kasi ito yung strawberry and raspberry compote. Yan yung mga binigay. Ang ganda. Sa ilalim yung Parang- pistachio ganache. Parang ayokong sirain. Ang ganda niya, guys. Isang kiss muna dyan. Ang tamis. Kaya pala tumabi ka sa akin, ha? Siyempre, para makaisa. Hindi ko tumatabi sa akin, eh. Buong dinner, mag-isa lang ako, bilang tumabi, eh. Mixed berry sorbet. Pistachio ganache. Yung layer niya, ganyan. Kinakain ba itong bulaklak? May bulaklak ko. Microgreens. Kinakain? Kainin natin yan. Kainin natin yung bulaklak. Anong lasa? Wala. Kinakain mo talaga? Walang lasa, pero ang weird lang kainin. Turkish Delight. Ba't? Dessert ba tong Turkish Delight? Usually, sinuserve siya accompanied sa coffee. Jelly is. Parang jelly is. Turkish Delight. Ngayon lang ako nakakain ng Turkish Delight. Ngayon lang ba? O hindi ko lang maalala. Alam mo yung nung bata ka pa sa school, may sinuserve sa inyo sa canteen or pag-recess ninyo na parang gelatin na may pulbo. Turkish Delight yun. Wala kaming kantin nung bata kami. Wala, umuwi ako. Hindi uso sa amin ng kantin ng bata kami. May baon kami. Kaya uuwi kami sa bahay namin para kumain. Siguro ngayon lang ako nakakain ng Turkish Delight o hindi ko lang maalala. Pero para sa kanila siyang lang siya, jelly ace na maasim. Jelly ace lang siya. Kung Jelly ace na maasim. kung batang 90s ka or pinanganak ka ng 80s, sigurado nakakain ka na ng Turkish Delight. Ang Pinoy version yun ay yung yung binibenta sa Maasim? recess, sa canteen niyo. Yung ganito yung tsura, oh. Yan ang Turkish Delight nung bata pa kayo. We're back here sa hotel namin and ayun, nag-enjoy naman kami sa dinner namin kanina. Nag-enjoy ka ba? Oo. Kahit na maliliit naman yung food, nabusog pa rin naman kami. Nag-enjoy kami. Maganda yung ambience. The food is great. Lovely staff. Anong pinakagusto mo sa lahat ng food? Gusto ko yung steak, of course. Main I love course. steak. Tsaka yung ravioli. Yung raviolo pala, sorry. Ako, gusto ko yung steak tsaka yung dessert. Yun. So, yeah. We will end this night. See Bukas you! ulit. Bye! Good night.